50 milyong pisong halaga ng marijuana, kush at shabu ang magkaiwalay na nabisto mula sa bagahe ng dalawang dayuhan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dahil may nakitang kaduda-dudang imahe sa loob ng bagahe ng isa ilalim sa X-ray machine, isinailalim ito sa field testing gamit ang K9 unit ng PDEA. Umupo po yung K9 po natin. Yielding positive po yung luggage natin dun sa dangerous drugs po. After po niya nakita na may yung dried leaves na image, tinawagan po yung ating PDEA, yung ating Drug Interdiction Task Group, for the conduct naman po ng testing natin dun sa subject luggage na po yun na yun. Nang buksan ng bagahe, tumambad sa mga otoridad ang mga nakasupot na marijuana kush o cannabis. Galing daw Bangkok ang mga ito na dala ng isang Thai national. Ayon sa ABSI Group, ang mga nasabing droga lang ang laman ng bagahe ng pasahero. 14 na kilo ng marijuana kush ito na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Sa dami po ng na-confiscate or na-intercept natin na illegal drugs, hindi po siya for consumption, most probably for distribution po siya. Nung isang araw, isang South Africa naman ang nahulihan din ng droga sa kanyang bagahe. Nakatago po yung plastic pouches natin dun sa isang hindi siya mismong part ng bagahe, ma'am, na nakatago talaga siya, nakakonceal talaga siya, ma'am. Nang buksan, nakita ang isang supot na substance na kalaunan ay nakonfirmang shabu sa ginawang pagsusuri ng PDEA. Mahigit 5 kilo raw ito na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Sa tingin ng PNP ABSI Group, mga courier lang ang mga banyaga na dumating sa bansa na nahulihan ng illegal na droga dito sa NAIA Terminal 3. Wala nga po siyang dalang ibang gamit, so most probably pag-distribute niya paglapag niya dito, pag-distribute niya doon sa illegal drugs, babalik na siya doon sa pinanggalingan niya na. Wala pang pahayag ang mga suspect. Noong nakaraang linggo naman, isang Taiwanese national ang nahulihan ng ketamine hydrochloride sa kanyang bulsa. Nakaka-high ito at mapasobra o magkamali ng kanilang dosage, maaari itong ikamatay ng mga user. Would you like to say something? I don't know English, okay? Ang halos sunod-sunod na pagkakahuli sa mga banyagang nagtangkang magpasok ng droga sa bansa ay bahagi raw ng pinaigting na pagbabantay ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa mga paliparan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. For my opinion, I think we need to makigpit pa lalo na pagdating sa mga maleta or packages pagkababa at pagkasakay ng eroplano. Dahil ito ang tinatawag natin transportation ng mga produkto. And sana wag na gumamit ng technology when it comes to checking the things inside the bag. For me, much better if gumano-mano tayo ng pag-check in the bag para so make sure natin na that bag is walang laman na drugs. Alam ko na bawal ang mga ilam ng gamit lalo na kapag walang permission. Pero wala silang magagawa kung ayun ang patakaran. You know what, everyone? I am saying this for our protection and safety para hindi na lumala o dumami yung mga taong gumagamit ng drugs. We know naman na hindi pa rin nauubos sa mga tao nag-use ng drugs, but malilesen ito. Reminder, this is my opinion only.